Bumagsak sa 60 ang presyon ng dugo. Dagdagan ang transfusion, ibigay mo sa akin ang extrang vascular clamp. Pumutok ang pulmonary artery. Ihanda ang autologous blood reinfusion. Magsisimula na tayo sa extracorporeal circulation ngayon. Naputol ang backup power. Hindi na aabot ng 3 minuto ang pasyente. Liwanagan niyo ako. Rinran, napakagaling mo. Ito ang kauna-unahang matagumpay na kaso sa bansa. 9 na oras at 18 minuto. Ang pangatlo sa buong mundo. Autologous cardiac repair surgery. Direktor She, napakagaling nyo. Gurokye, naka-livestream ang operasyon nyo sa labas. Rinran! Rinran, anong nangyayari sa'yo? Rinran? Rinran? Bata. 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 Bata, naririnig mo ba ako? Bata. Bata. Bata? Halika. Dahan-dahan lang. Anong bata? Paanong naging bata ako? Nagbabagang balita. Nagbabagang balita. Ang pinuno ng Cardiac Surgery Department sa ospital ng Nanshan. Ang henyong siruhano na nakapagligtas na ng hindi mabilang na buhay. Si Shielin Ran. Bigla ang nagkaroon ng atake sa puso sa labas ng operating room. Kasalukuyang walang malay. At posibleng maging isang plant person. Bigla ang kamatayan? Nag-reborn ako at sa katawan pa ng isang maliit na pulubi. Hindi ko inasahan na ang lahat ng kaalaman ko sa medisina na nakapagpagaling at nakapagligtas ng hindi mabilang na tao ay hindi makakapagligtas sa sarili kong buhay. Maliit na bata, ano ang pangalan mo? Nasaan ang iyong mga magulang? Tutulungan kitang hanapin sila, okay? Linwan, siya nga. Siguro, sa pamamagitan niya, maari akong makalapit sa katawan ko at makahanap ng paraan para maisalba ang sarili ko. Ate, doktor ka ba? Oh, Ang pangalan ko ay Shay. Shiran, nawawala ang mga magulang ko at ilang araw na akong gutom. Ate, pwede mo ba akong tulungan? bakit parang pamilyar? Itong batang ito? Sige, ihahatid ka ni Ate Pauwi. Tara na. Dr. Lin. Magsisimula na ang pelikula. Pumasok na tayo. Dr. Chen, paumanhin, mukhang hindi tayo makakapanood ng pelikula ngayon. Nawawala kasi ang batang ito. Gusto ko muna siyang dalhin sa bahay ko para alagaan. Ano? Hindi na makakapanood ba? Tara na. Sa wakas na imbitahan ko si Linwan. Tapos nasira lang ng batang ito ang magandang pagkakataon. Hayop na bata, hindi kita palalampasin. Dr. Lin, sandali. Tian-tian. 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 Tian-tian-tian-tian. Tian-tian. 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 Tulungan niyo ako. Saklolo? Ziga, Tian-tian. tulungan mo ako. Doktor ako. Dito. Sige. Dahan-dahan. Teka. Tian-tian, tian-tian. Susubukan kong pigilan ang pagdurugo ng ugat sa binti. Hanapin mo ang iba pang dumudugong sugat. Ziga, Patuloy na dumudugo ang pasyente. Tingnan mo ang likod ng leeg niya. ziga. Sandali! Umalis ka diyan. Ito ay emergency aksidente. Bakit ka nakikialam, bata? Bata, hindi mo dapat pinakikialaman ito. Pumunta ka sa likod at doon ka maghintay. May 3 daliri pataas mula sa kanyang lalamunan, may nakalubog na sugat. Kung hahawakan mo ang carotid artery niya, lalala ang subcutaneous emphysema. Paano mo nalaman? Ang pagliligtas ng buhay ang mahalaga, gawin ang cricothyroidotomy.
Director Lin, bata lang iyan. Ano ang alam niya? Bilisan na nating iligtas ang pasyente. Tingnan mo muna ang likod ng leeg. Tingnan mo muna ang likod ang leeg. Director Lin, siya ay isang pulubi lamang. Naniniwala ka ba talaga sa sinabi niya? Ito. Subcutaneous emphysema nga pala. Ito? Nagkatotoo nga ang sinabi ng munting bata. Sino pa talaga ang batang ito? Dumating na ang ambulansya. Padanin, dali, padanin. Wala nang malalang panganib ang bata. Dadalhin siya sa ospital para sa operasyon. Salamat, doktor. Salamat, doktor. Salamat, doktor. Aksidente sa sasakyan. Emergency. Kailangan nating ihanda ang operasyon. Sa kanang dibdib ng pasyente, may sensasyon ng metalikong panginginig sa ikalimang intercostal space. Kailangan niyang magpapinahusay na CT scan at angiography sa puso. Saan nanggaling ang batang ito? Maliit na bagay. Huwag mong isipin na dahil lang sa minsan kang nakahula, maaari mo na kaming utusan. Ito ay ospital, hindi ito palaruan. Dr. Chen, anong ginagawa mo? Alam mo rin, na ang vital signs ng pasyente ay nasa normal na kalagayan. Dapat nating pigilan ang lahat ng pinagkukunan ng pagdurugo at hindi sayangin ang oras sa mga pagsusuri. Ate, manampalataya ka talaga sa akin. Talaga bang kailangan niyang magpa-CT scan? Dr. Lin, tayo ang attending physician. Dr. Lin, Dali, ihanda ang CT scan. Ang lung markings ay malinaw at ang hugis ng puso ay normal. Ate, pansinin mo ito. Sa gilid ng imahe ng puso, may refleksyon ng salamin dito. Hindi ka pa ba tapos magpakalat? Narinig ni Director Lin na nagdala ka ng bata at hinayaan mo pang sumali ang bata sa operasyon. Galit na galit siya ngayon. Pero kanina sa kalsada, tama ang lahat ng sinabi ni Sieran. Ikaw at ako lang ang doktor. Ngayon, ang kalagayan ng pasyente ay stable na. Kailangan lang siyang obserbahan sa ospital. Dahil lamang sa kaniyang sinabi, gugustuhin mo bang masaktan ulit ang pasyente? May mga piraso ng salamin sa ventricle ng pasyente. Kung tatahiin ninyo ang sugat ng hindi tinatanggal ang mga piraso, iyon ang tunay na makakasakit sa pasyente. Kalokohan. Normal ang lahat ng pinapakita ng CT scan. Paano magkakaproblema ang pasyente? hindi maganda, hindi maganda. Nag-ventricular fibrillation ang pasyente. Dali! Dr. Lin, huwag ka nang magsayang ng oras. Pumirma na ang pamilya ng pasyente sa kasunduan para sa paglilipat. Darating ang ambulansya makalipas ang 10 minuto. Maglilipat? Hindi ba't may piraso ng salamin sa ventricle ng pasyente? At kailangan ba talaga ng agarang operasyon? Ngayon, si Director Xie Linran ay walang malay. Sino sa buong Nanshan Hospital ang makakagawa ng ganoon kahirap na operasyon sa ventricle? Ikaw? O itong maliit na bata? Ikaw pa rin ang batang walang muwang na ito? Lumipat ang tipak sa loob ng puso ng pasyente. Kung ililipat siya ngayon, ito ay pagpatay. Tama siya, kailangan agad operahan ang pasyente para tanggalin ang tipak. Tanggalin ang tipak? Ang dali para sa iyo sabihin napakakomplikado ng operasyon na iyan. Sa tingin ko, ang magiging medical assessment ay hindi aabot ng 8% ang success rate. Kung ililipat natin siya ngayon, kahit papaano ay maiiwasan ang responsibilidad ng ating ospital. Ate, ang tipak sa loob ng kanyang katawan ay gumagalaw na patungo sa coronary artery. Kung hindi siya ooperahan agad, malaki ang magiging problema. Batang pulubi, hindi ito lugar para sa iyo na maglaro. Hindi mo kayang bayaran ng buhay mo kung may masira ka. Dr. Lin, bilisan mo na at ayusin ang paglipat. Hindi maaari, 6 na taong gulang pa lamang siya. Hindi natin dapat palampasin ang pinakamagandang oras para iligtas siya dahil lang sa takot tayong managot. Ako ang magiging pangunahing siruhano. Ako ang mananagot. Iwasay ka-4 na intercostal space sa kaliwang gilid ng sternum. Ingatan mong iwasan ang intercostal artery. Scalpel. Sigurado ka bang sa harap ng buong ospital, makikinig ka sa isang bata na nagdidikta ng operasyon? Hindi mo ba iniisip na napakawalang katuturan nito? Ano man ang mangyari? Ang paunang pagtatasa niya sa kalagayan ng pasyente ay tama. Napakakomplikado ng operasyong ito. Ang pagtanggap sa tamang payo ay makakatulong para tumaas ang success rate. Ngunit hindi dapat mangyari ang napakawalang katuturang eksena na ito ngayon. Bumaba ang presyon ng dugo. Lumagpas na sa 800 cc ang nawalang dugo. Sabi ko na nga ba, hindi tayo dapat maniwala sa sinasabi ng taong ito. Ngayon, tingnan mo. Sana naiwasan ng ospital ang responsibilidad. Ngunit ngayon ay nasa malaking gulo na tayo. Manahimik. Hindi ito ang oras para maghugas kamay. Duguin, bilis. Huwag
Huwag kang mag-alala. Hinati ng tipak ng salamin ng ugat. Gamitin ang vascular clamp para isara ang mediastinal pleura. Wala nang pag-asa. Sumuko na tayo. Naniniwala ako sa kanya. Kagaguhan yan? Isa itong kalokohan. Isang operasyon na buhay ang nakataya pero nakinig lang kayo sa isang bata? Kwalipikado pa ba kayong maging doktor? Ikaw ba, yung batang pulubi na walang pinanggalingan? Megataw, Kunin mo ang vascular clamp. Sundin mo ang ritmo ko. Hinga. Labas. I-clamp na ngayon. ito ang paraan ng pagtigil ng dugo ni Dr. Shea. Paano mo nalaman yan? Ihanda ang autologous blood transfusion. Buksan ang pangalawang intravenous line. Teka muna. Mas mabilis ang pagkawala ng dugo kaysa sa pag-replace ng fluid. At mayroon pa ring dumudugo. Tama ang hinala. Hanapin agad ang nakatagong dumudugo. Isang munting pulubi? Paanong nakikipagtulungan siya ng napakahusay kay Waner? Ako ang pinakamahusay na katuwang ni Director Lin. Maliit na bagay. Kailangan kong palayasin ka mula sa tabi ni Waner. Endoscope. Tigil! May seeping blood sa likod ng upper right lobe bronchus. Paano mo nalaman? Numero 8 na sinulid. Gawin ang interrupted suture. Ngayon, Danjeng. Ayan, natapos na rin sa wakas. Maliit na bata, sino ka ba talaga? Ang ginawa mong blunt dissection technique kanina ay eksaktong katulad ng kay Dr. Shi. Sino ka ba talaga? Pagkatapos mamatay bigla, ang paglipat ng kaluluwa ay masyadong katawa-tawa. Kapag nalanta dito, tiyak na gagamitin lang nila akong subject para sa research. Ang bagay na ito, walang sino man ang makakaalam. ako? Direktor, nawawala si Sheran sa kanyang pamilya, kaya dinala ko siya sa ospital. Huwag mo po siyang paalisin, pwede ba? Sino ang nagsabing paalisin siya? Nagtataka lang ako kung bakit alam niya ang paraan ng panggagamot ni Chief Physician Shea. Siya, Hindi kaya. May kinalaman ng batang ito kay Chief Physician Shea? Napanood ko po ito sa TV. Ikaw ay nagsisinungaling. Ikaw ay isang bata pa lang. Paanong natutunan mo ang ganoong kasanayan sa operasyon mula sa TV? Dahil itinuturing ko si Dr. Shea bilang aking idolo. Tuwing lumalabas siya sa TV, pinapanood ko siya. Kaya natutunan ko. Matutunan ang mga surgical techniques sa panonood ng TV? Hindi kaya henyo ka sa medisina? Hindi siya henyo. Mas mabuti pa na pag-isipan muna ninyo kung paano magpapaliwanag sa media. Isang nangungunang ospital, hinayaan ang isang bata na makialam, kumalat na ang balita. kung mayroong anumang problema, hayaang sa akin na lang sila pumunta. Linwan, alam mong hindi iyon ang ibig kong sabihin. Di ba pwedeng dalhin mo na lang siya palayo? Bago ako umalis. Pwede ko po bang makita si Dr. Shea? Huwag kang masyadong mag-alala. Tinulungan mo lang akong magligtas ng buhay. Hindi kita paalisin. Direktor, Dr. Chen. Dadalhin ko muna siya para magpalit ng damit at magpahinga ng kaunti. Ang ibang mga bagay. Bukas na lang natin pag-usapan. Sige, umalis ka na muna. Mukhang, kailangan ko pang maghanap ng tamang pagkakataon para makalapit sa sarili kong katawan. Tara na. Sharon, hindi ba sinabi mong ulila ka? Paano ka nakakapanood ng GTV? Naku, hindi ko napansin noong nagsinungaling ako. Baka mabuking na ako? Ako? Para. Ingat. Pahinto, bini-bini. Para. Nagmamakaawa ako sa inyo. Bini-bini, nagmamakaawa ako sa inyo. Pakiusap, tulungan niyo ako. Buntis ang asawa ko at malala ang pagdurugo, na-trap sa traffic ang ambulansya. Pakiusap, ihatid niyo kami sa ospital. Tumayo na kayo, nagmamakaawa ako sa inyo. Ako ay doktor. Tara na. Itso. Ang amniotic fluid niya ay may kasamang namuong dugo? Mabubuhay pa ba ito? Noong nakaraang buwan, ang asawa ni matandang Zhang, ganyan din ang nangyari sa kanya. Padaan, dali. Mabilis, padaan. Asara ko? Komatsu!
sur labor, yan, uli na tayo? Anong gagawin ko? Andito na. Padaan. Anong sitwasyon? Premature labor at malalang pagdurugo ng buntis. Doktor, pakiusap sa inyo. Pakiusap. Iligtas ninyo ang asawa ko. Kailangan ninyong iligtas ang asawa ko. Pakiusap. Nagmamakaawa ako sa inyo. Iligtas niyo ang asawa ko. Kailangan ninyo siyang iligtas? Huwag kang mag-alala. Iiligtas namin ang asawa mo. Sige. Medyo malala ang kalagayan ng buntis. Hindi akma ang kapaligirang ito para sa operasyon. Dapat ayusin agad ang paglipat sa ibang ospital. Nagdurugo siya kahit sa pagitan ng contraction. Hindi ito ordinaryong premature birth. Huli na para pumunta sa ospital. Ano? Luma na ang peklat ng transverse incision sa ibabang tiyan? Mayroon siyang uterine surgery history? May lumang pahalang napilat ang buntis sa ibabang tiyan. May kasaysayan siya ng operasyon sa matris. Oh, Bilisan mo! Bigyan agad siya ng 10 mg ng metaraminol intravenously. Ang gamot na pampataas ng presyon ay magpapalala lang sa pagdurugo. Anong gusto mong gawin? Hindi ito pagdurugo dahil sa panganganak. Ito ay DIC na dulot ng pagkapunit ng pilat sa matris. Bumagsak na ang kakayahan niyang mag-clot. Doctor, nakikiusap ako sa inyo. Pakiusap. Iligtas ninyo ang asawa ko. Basta mailigtas lang ang asawa ko, handa akong maglingkod at tumanaw ng utang na loob sa inyo. Handa akong maglingkod at tumanaw ng utang na loob sa inyo. Wala na tayong oras para pumunta pa sa ospital, kontakin ang blood bank. Maagang yugto ng DIC, kailangan ng emergency cesarean section ngayon din. Ngayon mag-cesarean section. Sa ganitong tagpi-tagping kubo, Paano tayo makikinig sa sinasabi ng isang bata? Hindi ba ito makakapagpatay ng tao? Tama nga, hindi natin pwedeng maantala ang pagsagip kundi parehong hindi maliligtas ang ina at bata. Hindi ba ito pamamatay? Huwag ninyo silang hayaang mag-opera. Huwag na kayong magsalita. Hayaan nyo silang magligtas. Lumabas kayo, lumabas kayo, lumabas kayong lahat, lumabas. Intravenous injection ng heparin sodium para mapigilan muna ang pagkaubos ng clotting factors. Ziga, Linwan, sa ganitong kapaligiran, gusto mo ba talaga siyang mamatay? Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng alitan ng doktor at pasyente? Magkano ang kailangan bayaran? Naaalala mo pa ba ang battlefield first aid ni Dr. Shi? Ang pag-oopera dito? Ituring na lang nating normal na cesarean section operation. Linwan, ikaw. sa wakas naligtas na ang bata. Mas maganda ang sitwasyon kaysa sa inakala namin. Ihanda na ang pagtahi. Pagkatapos dalhin siya sa ospital para lang sa anti-infection. Ziga, Dr. Lin, paano nakikinig ka sa utos ng isang bata? Hindi ba ito kalokohan? pero palagi kong nararamdaman na hindi siya parang isang bata. Sa kanya, may pamilyar akong nararamdaman. Anong nangyayari? Ammonic fluid embolism. Nagkaroon ng amniotic fluid embolism ang buntis. Huwag kang matigilan. Galawin mo ang mga katrabaho niya para mag-donate ng dugo. Nababaliw ka na ba? Nagka-amniotic fluid embolism siya, hindi na siya maisasalba. Kailangan siyang iligtas. Sa sitwasyong ito, may mga naisalba ng kaso. Hindi tayo maaaring basta na lang sumuko sa kanya. Siya ay isang tunay na tao. Huwag kang maging inosente. Hindi na talaga siya maililigtas. Bigyan ng oxygen at gamot, adrenaline, 1 ml ng intramuscular injection. Ziga, hawakan. Nanganak na ang asawa ko. Nanganak na ang asawa ko. Pumunta ka na rin agad. Bilisan mo na, bilisan mo na. Nagka-amniotic fluid embolism ang asawa mo? Bilisang organisahin ang mga katrabaho mo na mag-donate ng dugo. Kailangan ng type A at type O na dugo. Bilis. Ano? Kung mamatay ang asawa ko, hindi rin kayo makakabuti. Sinasabi ko sa inyo, ako... Ano bang pinaggagawa mong kabaliwan? Nasa kritikal na kalagayan ng asawa mo, kailangan ng pagsasalin ng dugo. Ang nasa loob ay hindi ibang tao, kundi ang asawa at anak mo. Ang blood bank ng ospital. Aabutin pa ng ilang sandali bago makarating dito. Sa panahong ito, hindi pwedeng huminto ang pagsasalin ng dugo. Nandito kami. Hindi mamamatay ang asawa mo. Ziga, tuguan. Mga kapatid, pakiusap. Sino sa inyo ang type O o type A? Pakiusap, tulungan ninyo ako. Iligtas ninyo ang asawa ko. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid.
Magkakasama tayong mga kapatid sa iisang construction site, gagantihan ko kayo. Nakikiusap ako sa inyo. Malusog ako. Ako ay type O. Ako ay type A. Ako rin ay type O. Tara. Tara na, tara na, tara na. Panginoon ko, pakawalan mo na ang asawa ko. Kunin mo na lang ang buhay ko. Joe Jianan, Narito ako. ang asawa mo ay pansamantalang nakalabas sa panganib. Pero kailangan pa rin siyang operahan sa ospital. Mabuti. Salamat mga tagapagligtas. Salamat sa inyo. Ang lahat ng perang ito, lahat ng pera ko ito. Nakakagulat. Isang magandang doktor at isang 7 taong gulang na medical prodigy ang matagumpay na nagligtas ng isang kaso ng amniotic fluid embolism sa labas. Huwag kang manghusga. May isang lalaking doktor na gustong sumuko at iwanan ang buntis para makaiwas sa responsibilidad noong nagliligtas sila. Sana lahat ng makasalubong mo sa hinaharap ay mga doktor na ganyan. Ang lalaking doktor na iyon ay walang pananagutan, mas mahina pa sa isang 7 taong gulang na bata. Wala ba siyang may sakit sa sarili niyang pamilya? Matatanggap ba niya na ganyan din ang gawin sa mga miyembro ng pamilya niya? Wala akong pananagutan. Hindi ko ba niligtas ang buhay? Bakit lahat ng kredito napunta sa isang musmus na bata? Nagugutom ka ba? Gusto mo bang samahan ka ni ate na kumain ng midnight snack? Pwede bang magsuot ka pa ng mas makapal? Lalaki ako, no. Gaano ka palang katanda, marunong ka ng mahiya. Pero noong ginagawa natin ang operasyon, bakit hindi ka naman nag-aatubili noon? Kailangan iyon dahil sa emergency. Bilang isang doktor, walang pagkakakilanlan ng kasarian sa harap ng buhay at kamatayan. Ganoon pala? Sa tingin ko, itong ulo ko nitong mga nakaraang araw ay medyo masama rin. Pwede bang tingnan din ako ni Dr. Sie? Tulungan mo na akong tingnan. May problema ba ako? Bakit? Tingnan mo naman ako. Sige na. Tingnan mo ako. Sige na. Sinabi ko nang huwag kang lalapit sa akin na ganyan ang suot mo. Bawal magdikit ang lalaki at babae. Ako. Bababa ako para magtapong enehe basura. Kung ganoon, mag-ingat ka. Baka makidnap ka ng mga manggangidnap, bata. Lolo, hindi po ito bote. Zia. Kung ito naman, Ito po ay bote-bote po ito. ang galing mo, Yaya. May bote rin ako dito. Salamat! Lolo, nakapulot po ako ng bote. Kapag nakaipon na po tayo ng sapat na pera, magagamot na po ang mata mo. Ang galing mo, Yaya. Halika. Bakit ko kailangan matulog katabi mo? Isang kwarto lang ang meron dito. Kung hindi ka matutulog sa tabi ng kama ko, saan ka naman matutulog? Ako? Sa sofa na lang ako matutulog. Wala nang kumot dito. Mag-ingat ka. Baka sipunin ka sa sofa. Hindi ka ba malikot matulog? Huwag kang mag-alala. Mabait matulog ang ate mo. Sige na, umakyat ka na sa kama. Kukwentuhan ka ng ate mo bago matulog. Halika. Ngayon, ikukwento ko sa'yo ang tungkol sa maliit na halimaw na ito. Ano sa tingin mo? Matulog na. Ang tindi naman ng eye bags mo? Sa bata mong iyan, hindi maganda ang pagpupuyat, alam mo ba? Bakit mo ako tinititigan? Wala naman akong ginagawang masama. Gusto ko sanang matulog. Pero kapag ang isang tao ay mahimbing na natutulog, tapos nasipa na palabas ng kama ng 3 beses, ang kanyang mga ugat, ay hindi na hahayaan ang sarili niyang mag-relax. Aksidente? Purong aksidente lang. Kapag sobrang pagod ako, ang aking posisyon sa pagtulog ay medyo walang pakundangan. Medyo lang? Ay, sige na nga, kalimutan mo na yan. Nag-report na ako sa pulis. Sa mga araw na ito, tutulungan kitang makipag-ugnayan para mahanap na natin agad ang mga magulang mo. Tiyaga-tiyaga ka muna nitong mga araw.
Kailangan din ng bata na marunong mag-adjust sa sitwasyon. Naaalala mo ba ang contact details ng mga magulang mo? Ano ang pangalan nila at taga saan sila? Kailan at saan ka nawala? Hindi ko masyadong maalala. Pero alam ko na ang mga magulang ko dati, dinala ko para makita si Dr. Shea minsan. Siguro magkakilala sila. Pwede mo ba akong dalhin upang makita namin si Dr. Shea? Xiaoyu, anong nangyayari sa iyo? Xiaoyu, anong nangyayari sa iyo? Tingnan mo si nanay. May problema ba sa pagkain? Tulong, dali. Xiaoyu, anong nangyayari sa iyo? Tumingin ka kay mama. Ano ba? Ibalik mo sa akin ang anak ko. Huwag po kayong mag-alala. Siya ay nagliligtas ng isang buhay. Maliwanag na may bumara sa anak ninyo na nakabara sa trakea. Bakit ganoon na lang ang pagbabantay ng magulang na iyan sa bata? Nakasubo pa rin ang bata kahit nasa tabi. Epektibo ba ito? Heimlich maneuver. Angkop ang kanyang taas at lakas. Madali kasing mag-overexert ang matatanda. Ano ba ang ginagawa nito? Bakit ang walang alam ng mga magulang na ito, hindi alam ang Heimlich maneuver? Dapat matutunan ito ng lahat ng may anak sa bahay. Paano ba maging ina iyan? Wala man lang pakialam sa anak. Sina, ayos na. Maraming salamat sa iyo, bata. Salamat. Wala na ba siyang sakit? Wala pong anuman. Pero nakita ko kanina, patuloy siyang naghihilot ng tiyan. Siguro, masama ang pakiramdam niya sa ibang parte. Para sigurado, dalhin ninyo pa rin siya sa ospital namin para magpatingin. Ospital ninyo? Ang dulas naman ang dila niya? Wala. Baka nitong nakaraang 2 araw, sumama ang tiyan niya. Hindi po sumasama ang tiyan ko. Masakit po talaga. Ayaw mo lang pumasok sa eskwela, wag mo akong bigyan ng palusot. Hindi po. Ay nako, tama na. Huwag na kayong mag-away. Hindi naman talaga marami ang takdang aralin sa eskwelahan. At hindi naman mabigat ang pressure na iyon. Bakit ba ayaw mo pa rin pumasok? Ang batang ito, mauna na kami. Pag-uwi mamaya, hihilutin ka ni mama. Bilis, may klase pa tayo. Aalis na kami. Salamat. Aalis na. Nakatira siya malapit dito. At hindi rin kalayuan ang ospital ng Nanshan. Kaya kung may mangyari sa kanila, sila mismo ang pupunta. Mga kasama, kasalukuyan akong nasa napakabantog na ospital ng Nanshan. Dr. Lin, Tingnan nyo, nandito ulit ang henyong bata. bakit mo na naman dinala ang batang ito sa ospital? Marami na siyang pinakialaman na bagay. Nagdadagdag lang siya ng peligro sa ating ospital. Anong ibig mong sabihin na nagdadagdag ng peligro? Kung hindi dahil kay Sheran nitong 2 biglaang insidente, hindi natin masasalba ang mga pasyente. Isa pa? Siya ay isang nawawalang bata. Saan pa siya pupunta? Parang nag-aaway sila. Kung ganoon, maaari kang tumawag sa pulis, maaari mo siyang dalhin sa istasyon ng pulisya, iyon ang lugar kung saan siya dapat naroroon. Matagal ko na siyang naiulat, ngunit wala pa ring balita sa loob ng maikling panahon. Ngayon, saan mo siya gustong pumunta sa panahong ito? Magpatuloy sa paggala? Ano sa tingin ninyo mga kaibigan, ang maliit na batang ito, maaari bang manatili sa ospital? Ako. Maaari mo siyang dalhin sa ampunan. Ampunan? Seryoso ka ba, Dr. Chen? Mga doktor nga pala talaga kayo. Oh, ikaw nga pala, doktora. Kayo ba ang magulang ng batang nasakal noong araw na iyon? Opo. Anong nangyari? Sumasakit daw ang tiyan ng bata, pero sa tingin ko, nag-iinarte lang siya. Gayunpaman, nag-alala pa rin kami, kaya dinala namin siya para ipa-check up. Hindi gagamitin ng bata ang parehong dahilan para magkunwari. Tingnan na lang natin siya. Manahimik ka, wala kang karapatang magsalita rito. Iba ang nakaraan. Kahit gaano pa siya kagaling, mas marami pa rin bang karanasan kaysa sa doktor na araw-araw nagche-check up? Nandito ang magulang ng bata. Sumama kayo sa akin. Magsasagawa muna tayo ng karaniwang pagsusuri. Titingnan ko ang tiyan ng bata. Kung walang seryosong problema, maaari na siyang uminom ng gamot. Sige, sa tingin ko walang malaking problema. Na-check up na ang bata bago pumasok sa eskwela, wala yan. Sige, sumama kayo sa akin. Ang galing ng doktor na ito. Kapag pumupunta kami sa ospital ng mga bata, wala namang sakit, pero napakaraming test forms ang ibinibigay. Hindi lang nahihirapan ang bata, wala pa ring makita. Kapag lumabas ang bata mamaya, kailangan niyang magpa-CBC man lang. Pwede ba? May pinagdududahan ka ba? Sana. Nagkakamali lang ako. Ang henyong bata ay may panibagong pagsusuri. Tingnan natin kung tama ang hula niya ngayon. Huwag nating palampasin ang pagkakataon. Ako ay mag-aalok ng 5 piso. Tiyak na tama ang sinabi ng batang 7 taong gulang. Huwag na kayong umasa. Tiyak na malulugi lang kayo. Pakiusap, isagawa ang dimer, lactate, at amylase test sa sample ng dugo na ito. Talaga bang naniniwala ka sa sinabi niya? Sa mga sinasabi ng batang yon?
Andito na rin lang ang mga magulang. Kakausapin ko sila at mahirap silang kumbinsihin. Mas magiging panatag ako kung tuluyan natin itong gagawin. Sa tingin ko, nababaliw ka na. Heto na po ang resulta. Ang tatlong halaga ay nasa loob ng normal na saklaw. Ano bang pinagkakaabalahan ninyo diyan? Ang lahat ng halaga ay nasa normal na saklaw. Ito ay hindi talaga tama. Ang lactate concentration at blood amylase ay bahagyang mataas. Napakabata pa niya. Dapat ay mas mababa ang mga halaga. Nasaan na sila? Umalis na sila. Pabalikin mo sila kaagad. Ngayon na. Kung hindi, ang bata ay maaaring mapanganib ang buhay. Ano ba talaga ang pinagdududahan mo? Ang pinagdududahan ko ay na dahil sa malrotasyon ng bituka, kaya siya nagkaroon ng volvulus. Ito ay isang uri ng genetic disease na mahirap matuklasan. Sandali, hintayin mo ako. Hoy bata, ospital ito. Hindi ito lugar para sa laro-laro. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Nasirain mo ang reputasyon ng ospital. Suportahan si Chen Doctor na paalisin ang batang pasaway sa ospital. Mas gugustuhin mong maniwala sa isang batang pasaway kaysa sa katrabaho mong matagal mo ng kasama. Sigurado ka ba na gagawin mo ito? Ngayon, lahat ng tao sa internet ay nagagalit sa atin? Sinasabing ako ay mapang-abuso? At mapadjit? Sinasabing ang lahat ng talento mo ay nagkataon lang? At masyado kang mapagmataas sa murang edad? Sinasabing lahat? Kung nagkamali tayo sa paghatol na ito, hindi bababa sa 100,000 tao ang pipirma para paalisin tayo sa Nanshan? Ano ang orihinal na dahilan mo sa pagiging doktor? Doktor din ang aking ama. Sa simula, ang pagiging doktor ko ay para lang magmana ng kanyang propesyon. Ngunit nang dumami ang mga pasyente na aking nakausap, natuklasan ko na talagang umaasa ako. Nagagaling sila sa aking pangangalaga. At umaasa ako na ang mga pasyente na nagdaan sa kalungkutan ay maging masaya. Kung gayon, tama iyan. Ano? Ang pagiging doktor mo ay tungkol lang sa iyong pasyente at wala ring kinalaman sa iba. Dahil naniniwala ka sa aking paghatol, huwag kang mag-iwan ng pagsisisi. Bawat buhay na maililigtas ay mahalaga at walang kinalaman. Ito sa 100,000 tao o kahit 1,000,000? Ziga, kumatok na tayo. Hindi ko inasahan na ang layunin niya sa pagiging doktor ay mas dalisay pa kaysa sa akin. Kumusta? Bakit kayo na naman ang nandito? Ang hirap ninyong iwaksi. Dahil sa inyo, nasayang lang ang pagkuha ng dugo sa anak ko. Ate, hindi na sayang ang dugo. Ngayon, kailangan ninyong sumama sa amin kasama ang bata. Kung hindi, maaaring malagay sa panganib ang buhay niya. Pwe. Ano na namang kalokohan iyan? Huwag na huwag ninyong sumpain ang aking anak. Umalis na kayo agad. Kapag hindi kayo umalis agad, tatawag talaga ako ng pulis. Pakiusap. Pakinggan po muna ninyo ako. 70% ang tiyak niya. Hayaan nyo kaming makapasok. Kahit silipin lang namin ang bata. Ano ba? Xiaoyu, anong nangyayari sa'yo? Xiaoyu, gumising ka. Tingnan ninyo. Anong nangyari kay Xiaoyu? Xiaoyu, anong nangyayari sa iyo, Xiaoyu? Dali, sumama kayo sa amin. Tara na. Dali. Tara na. Xiaoyu? 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 Kasalanan ko. Masyado akong pabaya. Magiging maayos din ang lahat. Sana lang huwag kang mapahamak. Magiging maayos din ang lahat. Ang pulso niya ay hindi na stable ngayon, unahin ang ultrasound para matukoy ang nakabitin. Dumiretso ka na sa operating room, ako ay pupunta sa observation room. Tulad ng dati, huwag kang masyadong kabahan. Mauna na kayong magbayat ang bayarin. Sige, magbabayad na kami. Magiging maayos din ang lahat. Tara na. Teka, anong nangyayari? Talaga namang nagkaroon ng napakalaking pagbabago sa takbo ng istorya. Talagang may problema ang batang babae. Bakit may nagmamatigas pa rin? Sadyang mataas ang talento niya. Aba, hindi ba nag-comment ka pa? Napaalisin daw siya sa Nanshan? Ang bilis mo namang magpalit ng pananaw? I verify ang ultrasound imaging kung ang maliit na bituka ay nakapulupot sa superior mesenteric artery na nagdulot na ng necrosis sa bituka. Tama, may mga bahagi ng bituka na patay na. Forceps. Dahan-dahang ikompres ang bituka pa kontraorasan, unti-unting ibalik. Obserbahan ang kulay ng natitirang bituka, ang peristalsis at pulso ng serosal vessels. Upang matukoy kung may iba pang bahagi na nekrotiko. Normal ang kondisyon ng ibang mga bituka. Normal din ang pulso ng mga ugat. Pagkatapos maituwid ang pagkabaluktot, tahiin ang bituka sa lateral na dingding ng tiyan para maiwasan ang pag-ulit.
Suturing. Ay, anong gagawin natin? Doctor, Tagumpay ang operasyon, maayos na siya. Salamat sa iyo bata. salamat. Huwag na po kayong ganyan. Ligtas naman na siya, di ba? Huwag mag-alala. Bumalik muna kayo sa kwarto niya at hintayin siya. Basta magpagaling siya ng maayos, hindi na magkakaproblema ang bata sa hinaharap. Salamat. 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 Sige. Halika, umalis na tayo. Ang dakilang eksye. Sino ba talaga siya? Ang ganitong kahirap na diagnosis ay tanging si Xie Shenyi lang ang nakakagawa. Zinak Ziran at si Linran. Si Sheran at Chief She, magkakaugnay ba talaga sila? Ibig sabihin ba? Si Shenyi. Ha? Nasaan si Shenyi? Pwede mo ba akong samahan sa kanya? Sige, sasabayan kitang pumunta sa kanya. Diyos ko, ang mga magulang ng batang babae mismo ay nagpakita na sa kamera, nagpapasalamat sa henyong binata at kay Dr. Lin. Tama na naman ang hula niya. Para Sino siyang bang si magsasabing Xie hindi? Shenyi. Salamat din kay Dr. Lin sa pagkilala sa kakayahan at sa matatag niyang desisyon na piliin siya. Sila talaga ang pinakamahusay na tambalan. Sa kabilang banda, si Dr. Chen na naman, hindi man lang nag-iisip. Muntik na itong magdulot ng malaking pagkakamali. Ang ganyang uri ng doktor, napakahina talaga ng kanyang moralidad. Para lang protektahan ang sarili, lahat kayang isakripisyo. Hindi na dapat natin siyang papayagan pang gamutin tayo. Paalisin si Dr. Chen sa Nanshan. Bakit lahat ng tao sa akin nakatingin? Ano bang alam nyo? Ano, gusto mong papuntahin si Xian Ran para makita si Dr. Xie? Si Dr. Xie ay kasalukuyang walang malay. Ano ang silbi ng makita siya o hindi? Direktor, ang kakayahan niya, hindi na natin kailangang pagdudahan, hindi ba? Hayaan mo siyang makita si Dr. Xi. Baka may makita siyang ibang problema. Wala namang mawawala kung susubukan natin. Sige, aayusin ko ito ngayong gabi at dalhin mo siya bukas. Hindi mo ba sinabi na wala nang labis na kumot sa bahay? Hindi mo ba sinabi na hindi ako mapakali matulog? Nag-alala ang ate mo, kaya bumili ako ng isa pa para sa iyo. Salamat! Hey, Ano? May papa pa? sabihin mo sa akin. May tinatago ka bang bagay? Sa akin? Nalaman na ba niya ang pagkatao ko? Anong itatago ko sa'yo? Kung gayon, ano ba talaga ang relasyon mo kay Xielin Ran? Anong relasyon ko sa kaniya? Sinasamba ko lang siya. Haha. Baka ikaw ang anak niya sa labas? Ha? Anong kalokohan ba talagang sinasabi mo? Paano ko magiging anak niya sa labas? Wala nga akong kasintahan? Anak sa labas pa? Ang galing talagang mag-isip ng taong ito. Tulog na, tulog na. Anong silbi ng pagiging napakahusay sa medisina? Kaya ba niyang bumangon at gamutin ang sarili niya? Pero marami talaga siyang napagaling. Nakumpleto niya ang maraming world-class na high-difficulty surgeries. Siya ang huwaran namin. Hindi lang siya nagliligtas ng tao, pati na rin ang puso. Puso! Habang dumarami ang mga kaso ng kamatayan na nakikita ng doktor, mas lalo siyang nagkakaroon ng pagdududa sa kanyang sarili kung kaya ba talaga niyang magligtas ng buhay. Sa tuwing sumasagi sa isip ko ang ganitong mga kaisipan, naiisip ko siya, paano siya nagpakita ng matinding pananalig. At naniwala na kaya niya talagang gawin iyon. Sa pamamagitan ng ilang mga operasyong ito, parang naintindihan ko na. Ano ang naintindihan mo? Hanggat gusto ng pasyente na mabuhay, maniniwala siya sa iyo. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Na itaas ang posibilidad ng kaligtasan ng individual sa pinakamataas, kailangan lang namin ng pasyente na magbigay ng lahat ng aming makakaya. Naintindihan ko na rin. Ano?
Tungkol sa pagiging doktor, hindi ito tumutukoy sa pagliligtas lamang sa sarili. Ang pagliligtas sa iba ay pagliligtas na rin sa ating sarili. Ziran, sa tingin mo, babalik pa kaya si Divine Dr. Xie? Aw, Bakit ako naging isang taong gulay? At bakit ang kaluluwa ko ay nalipat sa katawan ng batang ito? Ano ba talaga ang nangyayari? Pangit na bata. Bakit mo laging sinisira ang mga plano ko? Bakit mo laging inaagaw ang atensyon ko? ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Nag-aral ako ng mabuti sa loob ng higit 10 taon. Nagsisikap ako araw-araw, lubos na nag-iingat, para lang magkaroon ako ng magandang kinabukasan, para matulungan ko ang pagpapagaling ng aking ama. Anong nangyari sa ama mo? Nagkasakit ba siya talaga? Ang aking ama, mayroon siyang Alzheimer's disease at malapit na niya akong makalimutan ng tuluyan. Kung na-promote lang sana ako bilang direktor, magkakaroon ako ng kakayahan at pera para gamutin siya. Bakit kailangan mong sumulpot at magpakita ng galing? Sinisira ang plano namin. Bakit mo kailangang ilagay sa panganib kaming lahat? Bitawan mo muna ako. Kung hindi, ako ang magiging pinakamalaking peligro para makulong ka. Ang Alzheimer's disease, mahirap nang gamutin, pero hindi naman imposible. Huwag mo akong lokohin, sinira mo ako, kaya hindi rin kita palalampasin. Kung papatayin lang kita, at kung magagawa ko ito ng maayos, walang sinuman ang makakaalam. Isa ka lang naman na hamak na pulubi na walang pinanggalingan. Ang tagal na. Naniniwala ka pa rin na peke ang kakayahan ko sa medisina? Ikaw na doktor. Talaga namang hindi ka magaling. Kahit totoo pa, ano ngayon? Ang Alzheimer's disease ay hindi na mababago. Kailangan ko lang ng pera at resources para mapabagal ang paglala ng sakit niya. Pero ngayon ang lahat ng ito, sinira mo na. Ikaw, Kahit na hindi ka naniniwala na kaya kong gamutin ang sakit ng tatay mo, kailangan mo pa rin bigyan si Dr. Xie ng pagkakataong magising. Tingnan natin kung kaya niya, hindi ba? anong ibig mong sabihin diyan? May nakita akong kakaiba nang matagpuan si Dr. Xie na walang malay. Umayag ang direktor na tingnan ko siya at papunta na ako. Sigurado ka ba na ayaw mong bigyan ng pagkakataon ng tatay mo na gumaling? Mas mabuti kung totoo ang sinasabi mo. Kung hindi, ang kahihinatnan mo ay mas magiging malala. Halika na, Tay. Kain na. Ay, Tay. Saan po kayo pupunta? Susunduin ko ang Xiaoyu namin mula sa eskwelahan. Sinabi sa akin ng guro, muli siyang nanguna sa klase. Masayang masaya ako. Ay, Tatay. Pakinggan niyo muna ako. Ang alaala ng tatay niya. Siguro bumalik na sa edad 21 taon. Tatay, nakauwi na po ako. Gutom na po ba kayo? Ipagluluto ko po kayo. Magluluto? Opo. Ziga. Sandali. Ikaw ba? Sino ka? Ako si Xiaoyu. Anak ninyo po ako. Xiaoyu? Anak ko? Ang anak ko ay Xiaoyu din ang pangalan. Nagkataon lang iho. Xiaoyu din ang pangalan ng anak ko. Hindi po, Tay. Ako po talaga si Xiaoyu. Ako po ang anak ninyo. Hindi na po ba ninyo ako nakikilala? Tingnan niyo po akong mabuti. Xiaoyu? Anak ko siya? Tay, kain na tayo. Ito po ang niluto kong lugaw. Tikman po ninyo. Masarap po ba? Masarap. Ang anak ko talaga ang pinakamasarap magluto. Mabuti. Kukuha pa po tayo ng isang subo. Ay naku. Tay, magpahinga po muna kayo. Magbabayad lang ako ng kuryente. Babalik din po agad ako. Ziga. Tay, nakabalik na ako. Binili ko po ang paborito ninyong biskwit. Ay, iho. Sino ka? Bakit mo binubuksan ang pinto ng bahay ko? Tay, ako po si Xiaoyu. Hindi niyo na po ba ako naaalala? Xiaoyu?
Tatay, Kung ganoon, paano siya gagamutin? hi, Tay, pakinggan niyo po ako. Huwag mo ako. Nangako ako kay Xiaoyu na susunduin ko siya ng maaga ngayon. Tay, pagkatapos natin kumain, sasama ako sa inyo. Pwede po ba? Pwede. Sabi mo yan. Sasabayan mo akong sunduin si Xiaoyu. Huwag mo akong lolokohin. Oh, bakit ko naman kayo lolokohin? Xiaoyu, susunduin ka ni tatay. Tayo ngayon kakain sa labas. Hintayin mo si tatay. Xiaoyu. Sa loob ng ilang taon, kitang-kita ko siyang. Unti-unting nakalimutan ako, ngunit wala akong magawa. Sa wakas, may pagkakataon na para makakuha ng mas maraming mapagkukunan upang siya ay iligtas. Mingyu, ang Alzheimer's disease, ang sakit na iyan, ay kinikilalang walang lunas sa buong mundo. Hindi mo yan talaga kasalanan. Naparito kami ngayon upang tulungan ka at mag-isip ng paraan. Ako ay nag-aral ng medisina. Ako ay nag-skip ng baitang sa Nanshan, nagsikap akong umakyat para lang mailigtas siya. Pero ngayon, pinapaalis ako ng buong internet sa Nanshan. Hindi ko alam kung anong paraan pa ang mayroon. Dahil umabot na sa ganitong antasang sakit, subukan natin ang di karaniwang paggamot. Di karaniwang paggamot. Si Sheran, sa totoo lang, wala ka rin kasiguraduhan na magagamot mo ang Alzheimer's, hindi ba? Ang sitwasyon ng ama ni Chen Mingyu ay maagang yugto pa lang ng Alzheimer's. May pag-asang gumaling ito. Pero may pag-asa lang, di ba? Kung hindi siya gumaling, hindi ba't magbibigay lang tayo ng pag-asa kay Dr. Chen tapos dadanas siya ng pagkadismaya? Ang kasalukuyang kalagayan ni Dr. Chen ay hindi rin maganda. Kaya umaasa akong kayo ang manguna upang magdaos ng pinagsamang konsultasyon para sa ama ni Chen Mingyu. Sa anumang paraan, mas mainam yan kesa sa panonood lang habang lumalala ang sakit. Ang sitwasyong ito. Naisip ko na rin iyan, pero ang pagpapatingin sa lahat na makita ang isang bata na nagkokonsulta ay parang masyadong... Director, kahit bata pa siya, sa ilang beses na pakikipag-ugnayan, may pambihirang talento siya sa medisina, mas mahusay pa kaysa sa ilang doktor na matagal nang nagsasanay. Sige, gagawin natin ang sinabi ninyo. Mabuti, sa pagkakataong ito, tayo mismo ang magla-livestream upang maunawaan ng mga manonood ang buong detalye ng pangyayari. Naniniwala akong maiintindihan ng mga manonood si Dr. Chen. Sige, maaari na kayong magsimulang maghanda. Opo. Siran, maaari na tayong magsimula. Sige. Ipakilala muna natin ang detalye ng kalagayan ng pasyente. Sige. Si Lao Chen ang pasyente, lalaki, 67 taong gulang, pasyente ng maagang yugto ng Alzheimer's. Ang kasalukuyang mga sintomas ay paghina ng memorya, panandali ang pagkawala ng alaala, at lalong dumarami ang dalas ng pangyayari. Mga kasamahan, ang layunin ng konsultasyong ito ay gamutin ang Alzheimer's. Hindi ako nagkakamali ng dinig, di ba? Gusto niyang tuluyang gamutin ang demensya. Ito ay hindi na mababawing pagkasira ng utak. Pati si Divine Dr. Xie hindi ito magagamot. Pakiramdam ko rin ay medyo kalokohan yan. Sa pagkakataong ito, baka hindi na ito matuloy. Dr. Chen, maaari mo bang sabihin sa amin ang kaunting detalye tungkol sa sitwasyon ng iyong pamilya? Ha? Ito? May kinalaman ba ito sa ating treatment plan? Siyempre, mayroon. Ziga. Imga kasamahan. Magandang araw. Ako si Chen Mingyu. Isang bata na lumaki sa bundok. Noong 6 na taong gulang ako. Namatay ang aking ina dahil sa sakit. At ang aking ama, ang nag-iisa na nagpalaki sa akin. Ang pinakamalaking pangarap niya ay ang makalabas ako ng bundok. Pagkatapos kong magtapos sa pag-aaral, ako ay naging isang doktor ayon sa aking pangarap. Ngunit ang sakit ng aking ama ay lalong lumalala. Kaya pala itong si Dr. Chen ay may pasyente na may Alzheimer's sa bahay. Nakakapagod naman. Pero sa pangkalahatan, nakatulong din naman siya. Mayroon akong ideya na hindi pa lubos na hinog. Hanggat mayroong kahit kaunting pag-asa, maaari nating subukan. Sheran, ang bilis mo naman magkaroon ng solusyon? Anong paraan yan? Kailangan nating mag-stage ng isang dula. Isang dula na paulit-ulit na inuulit sa isip ng matanda, pero paulit-ulit ding nalilimutan. Ito na. Ang natatanging treatment plan ng henyong binata. Nakakagulat talaga. Magarte tayo. Tama.
Kailangan kong tulungan mo akong makahanap ng isang kabataan na nasa edad 18 at isang bag ng batang nag-aaral. Mas maganda kung may pulang kurbata. Sige, hahanapin ko na. Baka, posible talaga ito? Ikaw ay isang estudyanteng kaluluwa pa lang sa medical school. Napakahusay ng iyong grado. Apo, Ang bag at ang pulang kurbata. Shiran, ano ba talaga ang gagawin mo? Mula ngayon, tawagin mo akong Chen Mingyu. Ano? May doktor na tahimik na nagsabi, ang Alzheimer's ay hindi masasabing magagamot ni Xie Divine Doctor. Ikaw, anong klase yan ng paraan? Paano ba talaga gagawin yan? Gusto ko ng memory reconstruction. Pagkapasok ko. Pakiusap, manatili tayong tahimik. Huwag nating hayaang marinig ng pasyente ang ingay sa labas. Magtiwala tayo kay Chiran, siguradong magtatagumpay siya. Ziga, Nababalik na ba siya? Sino ang katulad ko, na buong pusong nagtitiwala sa henyong binata? Itay, si Xiaoyu po ito. Kadarating ko lang po galing sa eskwela. Anak, nakauwi ka na? Nagugutom ka ba? Itay, hindi po ako gutom. May maganda akong balita sa inyo. Naka-100 puntos ulit ako. Ginamit ko rin po ang naipon kong allowance para bilhan kayo ng isang pares ng sapatos. May sapatos ang itay. Sa susunod, ang pera ay ipunin mo na lang para sa sarili mo. Mabuting anak. Noong bata ako, napakabait din ng tatay ko, pero napakalikot ko. Araw-araw iniisip ko lang kung paano ko siya kukontrahin. Anak, saan ka pupunta? Kailangan kong mag-aral ng mabuti. Kailangan kong makapasok sa kolehiyo. Makapasok sa kolehiyo. Itay, tingnan niyo po. Ito po ang sulat ng aking pagtanggap. Nakapasok po ako sa kolehiyo. Nakapasok sa kolehiyo ang anak ko. Sa wakas, ang aming pamilyali ay magkakaroon na ng isang nag-aral sa kolehiyo. Tama po, Itay. Pagkatapos kong makapagtapos at kumita, pasisiguraduhin kong maginhawa ang inyong buhay. Ayos. Ang matanda mong ama ay naghihintay na ng maginhawang buhay. Dr. Chen, ikaw na ang susunod. Tatay, ako si Xiaoyu. Bumalik na ako. Xiaoyu, Tay, nakahanap na ako ng trabaho. Isa na akong doktor na nagpapagaling ng tao. ang aking anak ay may trabaho na. Upo? Hindi ba't sinabi mong dapat akong umalis sa bundok? Nagawa ko. Parang gusto ko ring bisitahin ang tatay ko. Diyos ko, hindi ko akalain na si Dr. Chen ay dumaan sa matinding hirap at napakamasunurin. Ikaw ba talaga si Xiaoyu? Tay, naaalala mo pa ako? Ako to. Tay, nakakuha ako ng 100. Nakapasa ako sa kolehiyo. Tingnan mo, Tay. Xiaoyu, ikaw ay naging napakalaking tao na. May puti ka na ring buhok. Samga taong gito. Nahirapan ka, hindi ba? Hindi naman. Tay, hindi naman talaga ako nahirapan. Xiaoyu, Isang 7 taong gulang na henyo ang gumawa ng medikal na himala. Ang pagpapabalik ng nawawalang alaala, lahat ng kasangkot dito ay hindi matatawaran ang ginawa. Mingyu, biglang inatake sa puso si Dr. Xie at ngayon nakahiga siya sa ICU, walang malay? Kailangan mong magsikap habang wala pang gulo. Ang pagpili ng pinuno ngayong taon, siguradong sa inyo mapupunta. Huwag po kayong mag-alala ng lubusan, Direktor. Titiyakin ko na hindi ko bibiguin ang inyong mga inaasahan. Basta't maging maayos ang paglipat ngayong taon at kapag naitatag na akong pinuno, magkakaroon na ng pag-asa na magagamot ang sakit ni tatay. Umalis ka na riyan. Ito ay isang emerhensiya dahil sa isang aksidente. Bakit nakikialam ang bata? Hindi ko pinababayaan ang aking responsibilidad. Hindi ba ako nagligtas ng buhay? Bakit tila nakuha ng bata ang lahat ng papuri?
Dr. Lin, sabihin mo nga sa akin, paano ako umabot sa puntong ito? Noong nagsisimula pa lang ako rin ay itinuturing ng iba na isang mabuting doktor na nag-iisip sa kapakanan ng iba. Ang mga kamay kong ito, nakapaglitas din ng maraming tao. Pero sa huli, si Exioran pa rin na palagi kong kinalaban. Siya ang nagligtas sa aking ama. Tunay ngang napakasama kong tao. Hindi talaga ako nararapat. Dr. Chen, bumuti na ang reaksyon sa internet. Madaling maapektuhan at maimpluwensyahan ang damdamin ng mga tao, kaya huwag mo na lang masyadong isipin iyon. Hindi sila masisisi. Ako mismo ang nawala ng orihinal na intensyon ng pagiging doktor. Sa tingin ko, hindi na ako karapat-dapat sa industriyang ito. Mingyu, huwag ka namang mag-isip ng ganyan. Bagaman hindi kasing husay ng Diyos ng medisina siya ang iyong medikal na kakayahan, ngunit ang iyong kakayahan ay nakita ng lahat. Diyos na medisina siya. May tanong ako na gusto kong itanong sa'yo. Sa tingin ko, pareho tayo ng pagdududa. Anong tanong? Zeke Siran. Sino ba talaga siya? Hindi ko rin alam. Pero may pakiramdam ako, si Sheran at Direktor She ay mayroong koneksyon. Mula nang mawala ng malay si Direktor She, akala ko wala nang sinuman sa mundong ito ang makapagliligtas sa aking ama. Ngunit ang mga ginawa ni Sheran, sobrang nagpabago sa lahat ng alam ko. Kaya, naisip mo ba ang isang posibilidad? Anong posibilidad? Na si Exiran ay si Direktor Xie. Ganoon din ang pakiramdam mo? Wala ka na po ba talagang makita? Noong una, nakikita ko pa ang hugis ng tao. Pero nitong isang taon, wala na talaga akong makita. Nagpakonsulta na po ba kayo sa doktor noon? Alam ninyo ba kung ano ang dahilan ng pagkabulag ninyo? Noong una, may isang mabait na doktor na nagngangalang Chen ang nag-eksamin sa akin dito sa ospital. Sabi niya, gagaling daw ako pagkatapos ng operasyon. Pero saan naman kami kukuha ng ganoong kalaking pera? Doktor na nagngangalang Chen? Si Dr. Chen Mingyu po ba? Parang iyon nga ang pangalan niya. Mabe, si Tio Shen. Madalas niya kaming bigyan ng malilinis na bote. Pero pagkatapos nun, hindi na namin siya nakita. Pagkatapos nun, si Dr. Chen ay sobrang abala at nahihiya akong istorbohin pa siya. Ang mata niyo po? Hey, bahala na. Ano? Gusto mong si Dr. Chen ang mag-opera sa matandang yon? Bakit? Hindi ba't sinabi mo na gusto niyang iwan ang industriyang ito? Sa tingin ko, napakalaking kawalan. Hindi naman masama ang intensyon niya at masasabi ring napakahusay niya sa propesyon. Pero hindi maganda ang kalagayan niya ngayon. Kung siya ang mangunguna sa napakahirap na operasyon na yan, baka tumanggi siya. Sa palagay ko, hindi talaga niya gustong iwan ang trabaho. Dinadaanan lang siya ng pansamantalang pagkadismaya. Ang relasyon sa pagitan ng doktor at pasyente ay sadyang napakamaselan. Kaunting pagkakamali lang, lalaki na agad at kanti ng tao. Sa sobrang pag-iingat niya, mas lalo siyang nag-aalala sa mga bagay na ito. Ang taong nagpaingat sa kanya ay halos nakabawi na. Kaya wala na siyang dahilan para maging mahina. Iyan ang ibig mong sabihin, tama. Tama! Ito na ang pagkakataon para tulungan siyang bumuo muli ng kumpiyansa at hanapin ang sarili niyang intensyon. Hindi ba't makakatulong sa kanya ang kanyang orihinal na awa at ito'y makabubuti sa lahat? Dr. Chen. Anong ibig niyong sabihin? Hindi ba aalis ka na? Linisin mo muna ang kalat mo bago ka umalis. Sigurado ka ba na ako ang mag-oopera? Hindi nga ako sigurado kung kaya ko. Para sa iyo, ang vitrectomy ay hindi mahirap. Maniwala ka sa sarili mo. Ngayon, binigyan ako ng pagkakataon ng dekano na samahan ka sa operasyon. Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Sasabihin ko sa'yo pagkatapos ng operasyon. Pumasok ka na. Gupit sa 4 na milimetro sa likod ng corneal limbus, gumawa ng maliit na hiwa gamit ang MVR blade. Ipasok ang infusion needle. Wow! Si Sa Dr. wakas Chen ay ang umakyat na mag-oopera sa sa entablado ang pagkakataong henyo. ito. Kasama lang ang Inaabangan. henyo. May ganito Nabalitaan palang ng pasyente side si Dr. Chen. Mukhang ang isa rin matandang siyang pulubi na mabuting palagi doktor. niyang tinutulungan. Ano kaya ang nasa isip ng mga nagmumura sa kanya dati? May pinsala sa lens ng pasyente. Ayos lang, huwag kang magpanik. Sabay nating gawin ang phacoemulsification.
Tapos na. Viscoelastic. Tanggalin ang may sakit na vitreous. Tagumpay. Gas liquid exchange para ibalik ang retina. Balatan ang neovascular membrane. Huwag kang mag-alala. Ang parasitiko sa likod ng kanyang mata, tinanggal ko na rin para sa kanya. Patatagin ang intraocular pressure. Puna ng gas. Lolo, Tito, kumusta po ang pakiramdam ninyo? Malinaf na po ba? Malinaw na. Anak, nakikita ka na ni Lolo. Lolo, nakikita niyo po ako? Nakikita ko na. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Tito, ako po ang dapat na magpasalamat sa inyo. Maraming salamat po at binigyan niyo ako ng pagkakataon na operahan kayo. Dr. Chen, alis pa tayo? Aba, boss, ano bang tinitingnan mo? May trabaho ba? Kung wala na tayong kikitain, magugutom kaming tatlo. Naku, naghahanap nga ako ng trabaho, hindi ba? Boss, anong maganda sa panonood ng live surgery sa ospital? Wala ka talagang alam. Sikat na sikat ang 7 taong bata na yan sa ospital ng Nanshan pero wala naman siyang lisensya para mag-practice ng medisina. Tsaka, hindi magandang senyales na palaging binibigyan siya ng espesyal na pagtrato ng ospital. Ah, tama si boss. Wala nga kasing lisensya sa medisina ang batang yan. Pwede ba tayong gumawa ng gulo? Oh? Alam ko na. Sasabihin nating sinira ni Lausan ang buhay niya. Kailangan nating puntahan siya. Aray. Medyo matalino ka na. Maghanda na kayo. Malaki ang kikitain natin dito, tara. Tara na. Ay nako, kailangan ko nang magmadali at sabihin sa mga tagapagtaguyod sa ospital. Halika kayo at tingnan ninyo. Hinayaan ng ospital ng Nanshan ang isang 7 taong gulang na bata na gamutin ang pasyente ng walang pahintulot at sinira niya ang buhay ng aking pinsan. Anong nangyayari? Hindi ba siya isang henyong bata? Paano niya sinira ang buhay ng isang tao? Maaga akong natapos ngayon. Bibili ako ng bulaklak. Siya yan. Tingnan ninyong mabuti. Ito ang abnormal na yan. Siya ang nagpasama sa kalagayan ng kapatid ko. Bakit ka sumisigaw? Ikaw ang nag-opera sa akin. Tapos hindi na ako makatayo. Anong pinagsasabi ninyong kalokohan? Hindi pa kailanman naging chief surgeon si Shieran. Paano siya mag-oopera sa'yo? Pare-pareho kayong mga bulaan sa ospital na yan. Lumabas na siya sa TV. Sasabihin mo pa rin hindi siya nag-opera? Ikaw ang may gawa nito sa kapatid ko. Hindi pa tayo tapos. Anong ginagawa mo? Ibaba mo yung kutsilyo. Parang siya yung sikat na medical prodigy sa livestream. Ay, anong livestream? Puro peke yan. Hindi mo ba nakikita hinahanap na siya ng mga tao? Ang mga bagay sa internet ay panloloko lang. Pwede ko bang biruin ang aking buong buhay? Aroy, ang binti ko, hindi na makatayo. Umiyak ka pa. Iyak pa ng todo. Bakit puro kulog lang, walang ulan ha? Dahil sinabi mong ako ang nagpasira sa binti mo, tatanungin kita, nasaan ang diagnosis certificate at medical record mo nung pumasok ka? Nasaan ang resulta ng pagsusuri? Anong araw kita inoperahan? Ayos lang kung hindi mo masabi, pumunta ka sa service desk at ibigay mo ang iyong ID number para lang makita ng lahat. Mag-check tayo dito mismo. Hala, wala ka sigurong ID ano? Sabihin mo, bakit hindi ka na nagsasalita? Oo nga, imposible yatang hindi mo maalala kung kailan ang operasyon mo, hindi ba? Sasabihin ko sa inyo.
Ang bawat ospital ay may kumpletong sistema ng pagtatala kung saan ang impormasyon ng bawat pasyente ay detalyadong nakarehistro. Kung hindi ninyo ito maipaliwanag ngayon, ito ay paghahanap ng gulo. Hahabulin namin kayo sa kasong kriminal. Sa tingin ko, ginagamit lang ninyo si Shiran para makapera sa ospital. Tumahimik ka. Nandito kami ngayon para humingi ng hustisya. Kapag hindi kayo nagbigay ng pera, pababayaran ko sa inyo ang inyong mga buhay. Kung ang insidente ay kasalanan ng aming ospital, kailangan naming panagutan at sagutin itong buong buo. Ngunit kung nais lang ninyong mangikil, hahabulin din namin kayo hanggang dulo. Kung mapapatunayan ang ebidensya, maghanda kayong mabilanggo. Boss, hindi ba sabi mo mag-arte lang kami para makakuha ng pera? Wala namang napag-usapan na makukulong tayo? Sadyang nandito lang sila para gumawa ng gulo. Tingnan mo, tumayo na sila. Manahimik ka. Wala ka talagang silbi. Medyo tinakot lang kayo. Nagpatalo na kayo. Wala kayong ginawa kundi sumira. Ang mga taong ito ay talagang walang hiya. Hindi ba't halatang halata namang nagpapakalat lang sila ng mga kasinungalingan? Mga gunggong? Tama. Guardia! Guardia! Tagapagligtas. Tagapagligtas? Narinig kong gusto nilang mag-medical riot para makapaningil at mangikil ng pera sa inyo. Nandito lang sila para manggulo. Palabasin ninyo sila. Huwag kayong lumapit. Gusto ko lang namang mangikil ng pera. Bakit ninyo ako ginaganito? Huwag kayong lalapit. Ito ay ospital. Huwag. Mingyu. Dr. Chen? Mingyu? Mingyu? Dr. Chen? Dr. Chen? Mingyu? Mingyu? Dali, pigilan niyo siya. Dr. Chen? Ano nang gagawin ngayon? Bilis! Tigilan ang pagdurugo! Ayusin ang operasyon! Ikaw ang mag-oopera. Si Lin Wan ang maging katuwang mo. Huwag kang magsalita ng mga walang kabuluhan. Maraming doktor dito. Hindi na to kailangan. Paniwalaan ng isang taong 7 taon pa lang at hanggang ngayon ay hindi pa nakakahawak ng scalpel. Ako ang sasalo sa lahat ng kahihinatnan. Ikaw lang talaga ang pinagkakatiwalaan ko. Magkakapag-doktor pa ako. Nakasalalay na ang lahat sa iyo. Sige, ako na ang kakausap. Hayaan mo akong mag-opera. Ang agarang konsultasyon na ito ay para sa isang doktor ng ospital, si Dr. Chen na may sugat sa puso ang dahilan. Shiran, bilisan mo at simulan na. Hindi maganda ang sitwasyon. Grabe ang sugat ni Dr. Chen. Nang manakit ang salarin, sumaksak ang patalim sa dibdib ni Dr. Chen batay sa resulta ng pagsusuri. Ang patalim ay malapit sa puso. May 0.1 sentimetro lang ang agwat. Ibig mong sabihin, kung ang patalim lang ng salarin ay lumihis ng kaunti, mamamatay na si Dr. Chen agad-agad? Tama? Aray ito. Mga kasama, kung ako po ang tatanungin, ang pagtahi ng puso, iilan lang ang makakagawa niyan sa buong bansa. Kahit na mataas ang ranggo ng ating ospital, ngunit bukod kay Dr. Sie na hinimatay na posibleng makagawa niyan, ang iba, hindi na kailangan pang subukang maging punong siruhano. Maaari akong sumubok. Maaari ko itong subukan. Kalokohan, iyan ay isang operasyon sa cardiology kung saan ang kaunting pagkakamali ay magdadala ng malaking pagkakaiba at ang kaunting paglihis ay maaaring maging sanhi ng kamatayan ni Dr. Chen. Oo nga, ang maliliit na daluyan ng dugo ay singnipis ng pakpak ng tutubi. Ang pagsasagawa ng operasyon ay parang nagtatali ng sinulid sa isang sapot ng gagamba. Kahit na perpekto ang tahi pagkatapos ng operasyon, ngunit hindi kumpleto ang paggaling, maaari pa rin itong magdulot ng komplikasyon. Sa tingin ba ninyo ay wala nang pag-asa si Dr. Chen, kaya mas mabuting tapusin na lang ito ng mabilis at ilipat sa ibang departamento pagkatapos siyang gumaling? Ito ang maaring maging huling resulta. Hindi matatapos ang karera niya. Tama, hindi ito maaaring matapos. Sa wakas, natulungan namin si Dr. Chen na mabawi ang kanyang orihinal na hangarin. Siya sana ang magiging pinakamahusay na siruhano, bukod kay Dr. Sie na may pinakamatibay na kamay. Mga kasamahan, nakahiga siya ngayon sa operating room. Bilang mga kasamahan niya, hindi ba kayo nakararamdam ng lungkot? Susuko na lang kayo ng hindi man lang sinusubukan? Pero sino ang magiging lead surgeon? Sino ang may kakayahang iligtas si Dr. Chen? Ako ang mangunguna sa operasyon. Pumirma na si Dr. Chen sa kasunduan ng waiver ng pananagutan. Anumang hindi inaasahang insidente ang mangyari. Walang kinalaman ang Nanshan dito. Kusa siyang nagpaunlak na maging aking eksperimento. Shiran, kahit na may talento ka, ngunit hindi ka pa nakakahawak ng scalpel. Ang ganyang tumpak na operasyon, paano mo gagawin ang operasyon? Direktor, bigyan mo lang siya ng isang pagkakataon, minsan lang. Magtiwala ka na lang sa kanya. Ay, sige. Wala nang mas mahusay na solusyon. Ngunit kailangan ninyong maintindihan, ang operasyon na ito ay medyo espesyal. Mariing hinihiling ng mga shareholder ang pandaigdigang live streaming. Bahala na kayo riyan.
Galingan mo, Dr. She. Naniniwala ako sa'yo. Dapat maniwala ka rin sa sarili mo. Einziger. Kalma lang. Palitan mo ang salamin ko. Diyos ko, nakita niyo ba? Ang sugat ni Dr. Chen hindi lang basta-basta. Nang umagos ang dugo, kahit si Dr. Lin, ang katuwang niya, ay nagulat. Hemostatic forceps. Live broadcast ito sa buong mundo at kailangan nilang gawin ang cardiac microvascular anastomosis. Bihira lang ang nakakagawa niyan sa buong mundo. Sutura. Nagbibiro ba sila? Pinamamahalaan ng isang 7 taong gulang na bata ang napakakomplikadong operasyon na ito. Pero tingnan ninyo, ang henyong batang iyon, mukhang hindi ito ang unang beses niyang humawak ng scalpel. Ang galing! 7 oras na ang nakalipas. Isa itong matinding laban. Sino ba namang magsasabing hindi? Ngayon, lubos akong humahanga sa batang henyo na ito. Mula simula hanggang wakas, nanatili siyang kalmado sa gitna ng panganib. Diyos ko, ang sugat ni Dr. Chen, napakalapit sa puso. Unang gagawin ng internal fixation upang mapanatili ang mga naunang naitahi na ugat. 10 oras na. Talagang isa-isa nilang tinatahi ang mga ugat na mas manipis pa sa hibla ng buhok. Talagang sobrang seryoso nila. Kancheng. Tapos na ang operasyon. Chieran, Xiaowan, binabati ko kayo sa harap ng mga kamera ng pandaigdigang live broadcast. Natapos ninyo ang isang operasyong imposibleng matapos. Talaga, congrats sa inyo. Salamat, Direktor, sa bigat ng presyon at pagpayag ninyong ako ang sumalang sa mesa ng operasyon. Hindi ko na kayo muling pahihirapan. Haha, sapat na sa akin ang sinabi mo. Direktor, bumalik na po kayo at magpahinga muna. At 12 oras ang operasyon. At 12 oras din kayong naghintay. Masyado pagod na. Pagod din kayo, mag-ayos na kayo, at umuwi ng maaga. Kapag nagising si Dr. Chen, maayos na ulit ang lahat. Magiging maayos ang lahat. Anong nangyari? Baka sobrang pagod lang ako. Ayos lang ako. Kailangan ko lang magpahinga. Ziga. Direktor, paano ninyo tinitingnan ang trending topic ngayon? Ang 7 taong medical henyo, bumagsak sa pedestal, 12 oras na operasyon umano'y peke, at nang magising ang pasyente ay wala raw malay? Tungkol dito, iniimbestigahan pa namin sa mga detalye. Hindi ko pa masasagot ngayon. Kung ganoon, si Dr. Lin at Ginoong Xie, bilang punong siruhano at assistant ng operasyong ito, paano ninyo nagawang manloko sa harap ng HD na kamera ng buong mundo? Hindi kami nandaya. Buong lakas naming tinapos ang buong operasyon. Kung bakit nagkaroon ng ganitong sitwasyon, agad naming hahanapin ang dahilan at bibigyan namin kayo ng kasagutan. Sa wakas, gising ka na. Kung hindi ka pa gumising, magkakagulo na kami sa anesthesia department. Mabuti at gising ka na. Alam mo ba, itong operasyon na ito, si Sierra at Linwan, ginawa nila ito ng 12 oras. Sa wakas na ikabit na ang mga ugat mo, iho. Oo nga, at ito pa ay may global live stream. Isang araw isasama ka na rin sa textbook, iho. Kaya, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Mabuti ang pakiramdam ko ngayon. Wala akong nararamdamang anumang masakit. Huwag kayong mag-alala. Mabuti naman, kapag gumaling ka na, lahat kami ay sasamahan kang magpagaling, tiyak na babalik ka sa dating kalagayan mo. Salamat sa inyong lahat. Hindi na kayo kailangang magtipon sa paligid ko. Magtrabaho na kayo. Kung gayon, magtrabaho na muna kayo, kami na lang ni Linwan ang magbabantay sa kanya dito. Maaari mo na bang sabihin ang totoo ngayon? Ano ba talaga ang pakiramdam mo? Sieran, sa totoo lang, sobrang bigat ng dibdib ko ang nararamdaman ko at hirap na hirap akong huminga. Bukod pa rito, mayroon pa akong bahagyang pagkahilo. Baka dahil ito sa kakulangan ng daloy ng dugo. Ako ang nagbantay noong matagumpay ang pagtahi ng ugat sa puso. Imposibleng magkamali. Ibig sabihin, may problema sa ibang bahagi. Huwag muna kayong magsalita tungkol dito sa labas. Lulunurin kayo ng masamang publicity. Hindi ko sinasadyang marinig iyon kanina pero naka-livestream ako. Ang ospital, wala nang naglalakas loob na magpagamot. Ang henyo ng henerasyon ay tuluyan ng naglaho. Henyo daw? Ha? Puro pambabalot lang na gimmick iyan, ni hindi pa siya nakatikim ng benepisyo sa tagahanga, na unmask na agad ang pagpapanggap niya. Diyos ko, ang buong ospital ay naglalatag ng daan para sa kanila. Talagang walang puso. Sino ba ang nakakaalam kung ano ang balak nila?
Bakit pati iba't ibang industriya? Gusto pang ikapahamak ang buhay kong ito. Sobrang sama nila. Tigilan niyo ang video. Huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi. At tigilan niyo ang pang-aalipusta. Narito na ang bida ng iskandalong peking operasyon. Hindi kami nandaya. Ang lahat ng ginawa nyo ngayon, laban sa akin at sa mga kaibigan ko. Pati ang pinsalang idinulot ninyo sa reputasyon ng ospital, ay isusuma ko ng isa-isa. At sa inyo, ipapadala ko ang liham ng abogado. Huwag kayong maniwala sa pananakot niya. Sige, ipadala niya. Sino ba ang takot sa pagbabanta ng isang manloloko? Masyado kang naninira. Itigil niyo yan. Kung manloloko man, o may iba pang dahilan, kami. Ziran! Ziran! Magising ka! Ziran! Mingyu, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Wala pa ring pakiramdam. Tingnan ko ang record ng operasyon. Ang aking cardiovascular ay napakahusay ang pagkakadugtong, ngunit hindi ko alam kung bakit. Bakit pa rin ako nakakaramdam paninikip ng dibdib? Si Sharon ay hindi pa rin nagigising. Bigla siyang bumagsak. Ako lang mag-isa. Hindi ko alam kung saan magsisimulang mag-imbestiga. Ako ang nagbigay sa inyo ng problema. Kung hindi dahil sa akin, na igiit na si Dr. Shea ang mag-opera sa akin, hindi sana nangyari ang ganitong sitwasyon. Masyado akong naging makasarili. Huwag mong isipin iyan. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang paggaling mo. Kung hindi ay mapupunta lang sa wala ang lahat ng ating pagsisikap. Ipagpapatuloy ko ang paghahanap ng dahilan. Naniniwala ako. Ang katotohanan ay tiyak na lilitaw. Huwag kang mag-alala. Zika, Tito Lin, patawad. Ako ang dahilan kaya ka nadamay. Ayan. Anak, huwag mo muna sabihin iyan. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang hintayin si Dr. Sie na magising. Bago siya mawalan ng malay, nabanggit niya sa akin na noong operasyon may kaunting abnormalidad na nangyari. Ngunit noong panahong iyon, hindi naman ito nakaapekto sa operasyon. Napansin mo ba, John? Director Dr. Lin, gising na si Dr. Shea sa ICU. Tatlo. Dalawa. Isa. Lenron, Huwag mo nang ugaling manipan ang tao habang natutulog. Masakit eh. alam ko na ikaw yan. Hindi mo alam. Pinubuli nila ako. Pinubuli nila akong lahat. Alam ko. Alam ko lahat. Huwag kang matakot. Ipapatunayan kong inosente tayo. Ang ibig mo bang sabihin, dahil sa masyadong malalim ang hiwa ng talim sa ugat at masyadong naipit ang mga daluyan ng dugo, kaya hindi na ito nakabalik at iyan ang naging resulta? Tama. Bukod pa riyan, dahil sa napakalaking lawak ng kalawakan nito, hindi talaga pwedeng gamitin ang graft para ayusin ito. Iminumungkahi kong gamitin natin ito ang silicone at polyglycolide para makagawa ng isang cardiovascular stent. Sa ganoon, magkakaroon ng perpektong daanan para sa paggaling. Sa ganitong paraan ang iyong braso ay gagaling kakagat. Iyon pala. Sa huli, sa daluyan pa pala ng dugo ako na dahil. Ang hiva na ito ay maituturing kong pinakamalaking hamon sa aking propesyono na karera. Si Dr. Shea talaga ang henyo. Pagkagising, agad niyang nahanap ang pangunahing problema. Kaya ang buong ospital ng Nanshan ay nabuhay muli. Umakyat pa ng isang antas ang ranggo ng ospital, naging biyaya pa ang kasawian. Nabalitaan ko na si Dr. Lin na ang pumalit bilang direktor. Ang mabait ay kadalasang naaabuso. Sana hindi na mabuli si Dr. Lin. Masyado ka namang nag-iisip. Si Director Lin, sa mundo ng medisina, ay pwede nang mamayagpag dahil ikakasal na siya kay Dr. Shi. Ha? Wala talaga siyang tinirang pag-asa para sa amin. Sabihin mo, anong gagawin ko kung sipa ako ulit siya palabas ng kama ngayong gabi?
Ayos lang. Patuloy kitang yayakapin. Para wala kang pagkakataon na sipain ako paalis.